Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Sabi nila, lahat ng problema may solusyon. Lahat kayang gawa ng paraan. Pero sadyang may mga sitwasyon na wala kang ibang magagawa kundi lunukin ng pride na natitira sa'yo. Lalo na kung pati buhay ng mga taong mahal mo damay sa ganong klaseng sitwasyon. Mapapasabi ka na lang talaga ng bahala na. Basta ang mahalaga, maayos ang problema. Isang magandang tanghali sa lahat ng nakikinig ngayon. Itago niyo ako sa pangalang Cherise. Alam ko na hindi bago ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero sinubukan ko pa rin ipadala sa programa na ito para magsilbing aral sa lahat. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Isang labandera si mama at tricycle driver ang papa ko. Panganay ako sa 3 magkakapatid. At bilang isang panganay, nasa mga balikat ko ang responsibilidad na tulungan ng mga magulang ko, lalo na noong ma-stroke si mama. Magka-college na sana ako ng mga panahon na yon, pero nagdesisyon na lang akong tumigil para maghanap ng trabaho. Hindi kasi kakayanin ang kakarampot na kinikita ni Papa sa pagpapasada, lalo na't baon kami sa mga utang dahil sa pagkakasakit ni Mama. Nag-umpisa ako sa pagiging kasambahay. At nang naging 18 na ako, saka ako nagtrabaho bilang factory worker dahil medyo mataas ang sweldo. Isama pa na may mga benefits din ako makukuha. Pero dahil sa hirap ng buhay, sobrang kulang pa ang sweldong kinikita ko kada buwan. Ay, naku. Uma, ano ba ginagawa niyo dyan? Akin na nga ho yung mga plato. Ay, naku, ang bibigat po nito eh. Baka mapano pa kayo pag nabasag to. Nasaan po ba si Russell? Ba't kayo naghahain dyan? Lumabas saglit. May bibilhin lang daw. Pero pauwi na rin siguro yon. Saka kayang-kaya ko naman maghain sa lamesa. Hindi naman ganun kahirap to eh. Kahit na dapat nga po nagpapahinga lang kayo eh. Sige na ho, ako na pong gagawa nito. Ay naku, ikaw nga tong dapat na magpahinga. Alam ko sobra kang pagod sa pagtatrabaho sa pabrika. Ma, okay lang ako. Kaya ko naman po eh. Saka kailangan ko rin pong sanayin yung sarili ko. Kukuha po ako ng isang trabaho pa. Service crew naman po ako sa isang fast food. Ano? Ay naku, magdodoble ka pa ng trabaho? Kailangan ko kasi ang laki pa ng utang natin. Halos hindi nga po nababawasan eh. Kulang pa yung kinikita namin ni Papa. Pero baka naman ikaw ang magkasakit niyan. Wala kang pahinga kapag ka ganun. Hindi po kaya ko naman po ang sarili ko. Saka ayaw nyo noon kapag 2 na yung trabaho ko. Madadagdagan na yung kinikita ko kada kinsenas. Edi hindi na tayo masyadong mahihirapan sa mga gastusin. Ma, ba't ganyan na naman ang mukha nyo? Nahihiya lang kasi ako sa'yo, anak. Kung hindi dahil sa akin hindi naman tayo magkakaroon ng ganitong kalaking utang. Di sana, nakapagtapos ka pa ng pag-aaral. Ay naku, hayaan nyo na po yun, Ma. Ang mahalaga kasama ka pa namin. Saka kahit mahirap, nandito ka pa rin. 'Di ba? Sana magkaroon ng milagro at gumaling na ako kaagad para matulungan ko na kayo ng papa mo. Kami na pong bahala ni Papa, Ma. Kaya naman po namin ang sarili namin. Teka, alam na ba yan ng papa mo, ha? Yung pagkakaroon mo ng isa pang trabaho. Sasabihin ko pa lang po mamaya. Ay nako, siguradong hindi papayag yun. Teka, sandali lang ha. Ba't nga pala wala pa ang papa mo? Ano oras na? Sabi niya kanina uuwi siya ng maaga para makapagpahinga. Hindi ko nga rin po alam eh. Pero baka parating na po yun. Ay, Mama! Ate! Elmar, bakit naman ganyan na itsura mo? Ano man nangyari sa'yo, ha? May nangyari kay Papa! Bakit? Anong nangyari kay Papa? Nabangga raw habang nagpapasada ng tricycle! Ano? Teka, nasaan ang papa mo ngayon, ha? Saan ospital siya dinala? Ano, Elmar? Sumagot ka muna. Saang ospital dinala si Papa?
Ano, sir? Ano? Nasaan na po yung hayop na gumawa nito sa tatay ko? Tinatrace pa namin yung nakuha naming plate number ng van. Diyos ko. Hit and run na nangyari. Mabuti na lang may CCTV sa lugar, kaya mabilis namin nakuha ang impormasyon. Huwag kayong mag-aalala. Babalitaan namin kayo kagad. Siguraduhin nyo lang po, ha? Siguraduhin yung makukulong yung pumatay sa tatay ko. Hayop siya. Sige, maiwan ko na muna kayo dyan. Sige po. Bakit ba ganito ang nangyari sa atin? Bakit ang tatay niyo pa? Ma, huwag kayong mag-alala. Mauhuli rin natin ang gumawa nito kay Papa. Kakayanin natin to, Ma, ha? Kakayanin natin to. Ako na pong bahala sa lahat. Dobleng hirap at sakit ang naranasan namin nung namatay si Papa. Nawalan ako ng katuwang sa pagtatrabaho para may pangkain kami araw-araw. Pero yun ang panahon na hindi ako pwedeng sumuko at panghinaan ng loob dahil kailangan ako ng pamilya ko. Kahit na sinasabi ni Elmar na pwede naman siyang tumigil sa pag-aaral para si Russell na lang ang iintindihin namin, hindi ako pumayag. Gusto ko kasing makapagtapos silang lahat sa pag-aaral. Ayokong magaya sila sa hirap na nararanasan ko. Mula sa pagiging factory worker, pumasok naman ako bilang sales lady ng isang sikat na mall sa Maynila. Tinitiis ang halos buong araw na nakatayo at asikasuhin ang mga iba't ibang klaseng customer. May mga mababait, masusungit, at may iba rin naman na tingin pa lang sa'yo, hinuhusgahan ka na agad. Pero kailangan kong magtiis para sa kinabukasan ng pamilya ko. Kanina pa ako nakatayo rito, nakangawit na ako. Parang kilala ko ng babaeng to, ah. Miss? May stock pa kayo nitong bag na to? Yung beige sana and teka. Cherries? Sabi ko na nga, ba kilala kita eh. Kumusta, Venus? Uy, kamusta ka na? Ayun, ganun pa rin. Pero, uy, pasensya na. Hindi kasi ako pwedeng makipagtsikahan ngayon. Baka makita ko ng bisor ko, mapagalitan pa ako. Okay lang. Gets ko. Anong oras ang labas mo? Mga alas 11 pa ng gabi. Mga ganong oras. Perfect. May bukas na bar na malapit dito. Magkita tayo mamaya. Ha? Ano ka ba naman? Ngayon na nga lang tayo nagkita, no? Sa tingin mo, hindi kita chichikahin ng bongga? Oh, basta, kitain mo ko, ha? Ay, eto, wait. Ito pala yung number ko. Kunin mo. Ito yung phone ko, i-save mo dyan. Naks, ang ganda ng phone mo pang mayaman na. Nako, mamaya malalaman mo kung anong takbo ng buhay ko ngayon. Sige na, ilagay mo na dyan yung number mo. Okay, sige. Yan, good. Ita-text ko na lang sa'yo kung saan tayo makikita, okay? Mhm. Huwag mo akong Indian na. Sige, hindi. Okay, kita-kits later. Bye! Bye. Mwah. Yung pwedeng mininte. Baka mapagalitan ako ni Mama. Ay, nako. Ikaw pa rin talaga ang Charis na nakilala ko noong high school. O nga pala, kamusta na si Tita Olivia? Tsaka si Tito Rudy? Ayun si Mama, nasa bahay lang. Kasi na-stroke siya hanggang ngayon. Kaya pa rin siya maglakad, kaya naka-wheelchair na lang siya. Tapos si Papa naman, namatay nakaraang taon. Hit and run. Oh my gosh. Sorry hindi ko alam eh. Condolence. Hindi, okay lang. Thank you. Yun nga yung dahilan kung bakit nagtatrabaho ako ngayon bilang sales lady. Hindi na rin ako nakapag-college kasi wala naman kaming pera. Yun, kahit gusto yun ko man kasi ako lang ang bumubuhay sa pamilya ko. Wala.
O ikaw ba, kumusta ka na? Laki ng pinagbago mo ah. Mukhang umaangat ka na sa buhay. Tapos ang ganda-ganda mo pa. Wow. Thank you. Ito, super okay ang buhay ko ngayon. Huminto rin ako sa college. Kasi kinailangan kong kumita ng pera eh. Pero ngayong nakapag-ipon na ako, pinag-iisipan ko nang tutuloy. Nice. Ang galing mo naman. Bale, ano ang trabaho mo ngayon? Ah, nagbebenta Ano? Ano binibenta mo? ng kung ano-ano. Ah, sus, parang alam ko na yan. Networking yan, no? Hindi naman. Basta, tungkol sa pagbebenta. Dapat dito, meron kang present ang sarili mo sa tao. Maboka ka. Masaya kang kausap. Yung nakakaaliw na kakwentuhan. Kapag ganun ka, mas malaking kikitain mo. Ah. O di siguro malaki na ang kinikita mo ngayon, no? Ganun na ganun ka eh. Well, gusto mong subukan? Ang alin? Yung trabaho ko, maganda ka naman. Kailangan mo lang alisin yung pagiging mahiyain mo. Pero sigurado akong kikita ka rin ng malaking pera. Ano? Sigurado ko ba pwede ako sa ganyan? Oo naman, pwedeng-pwede ka. Gandang labanan dito, Mars. Ano, game ka? Basta ba malaking kikitain pera? Bakit naman hindi? Yun. Sige, ako nang bahala sa'yo. Nang makita ko ulit si Venus, nakaramdam ako ng inggit sa kanya. Kasi, buti pa siya nakakaranas na ng karangyaan sa buhay. Hindi tulad ko. Isang kahig, isang tuka ang buhay. Kaya nang sabihin niyang may ibibigay siya sa aking trabaho, hindi na ako nagdalawang isip pa. Gusto ko rin naman kasing maranasan na hindi maging problemado sa pera. Nakakasawa na rin dahil sa bawat araw na lang na dumadaan, wala akong ibang iniisip kundi pera. Gastos, utang. Baka sakaling si Venus na ang sagot sa kahirapan ko. Siya na siguro ang magsisilbing tulay para makaalis na kami ng pamilya ko sa kahirapan. Okay, so Unit 1545. Ay wow, grabe. Ang sosyal naman ng condominium na to. Parang hotel lang. Magkano kayang bili ni Venus dito? Sigurado sobrang mahal nun. Eh, teka, nasa na ba ako? 1540. Ito, 41. 42. 43. O paano? Kailan ka ulit pwede? Ikaw ang bahala. Basta para sa'yo, parati akong available. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Muna na ako ha. Baka hinahanap na ako sa bahay eh. O paano, tawagan na lang kita ha. Sure. Salamat sa malaking tip, ha? Sus, basta ba ikaw? Basta kapag ka parati mong ginagalingan, eh, malaki din na makukuha mong tip. Wala bang bonus na kiss dyan? Nako, mahal ang kiss ko, no? Dagdag 500, syempre. Mauta ka talaga. Sige na, hindi na lang. Baka makailang 500 pa ako eh. Alis na ako ha. Sige na. Bye. Hoy, Charis! Kanina ka pa ba nandyan? Medyo. Ikaw talaga. Hindi ka man lang nagsalita. Halika, pasok ka. Sige, salamat. Nag-breakfast ka na ba? Oo, okay na ako. Kape, gusto mo? Sige. Venus, sino yung lalaking kasama mo kanina? Boyfriend mo? Si Richie? Hindi, no? Ano mo siya? Suki. Parokyano. Customer na bumabalik-balik. Teka. Hindi ko naiintindihan eh. Anong ibig mong sabihin? Ba't mabalik-balik siya sa'yo? Dahil yun sa trabaho ko. Yun yung trabaho ko. Tinatrabaho ko ang mga lalaki. Para magkaroon ng pera. Ano? Ibig mong sabihin, Bayarang babae. Prosty. Di ba sinabi ko naman sa'yo na nagbebenta ako? Pero kasi akala ko nagbebenta ka ng mga damit, sapatos, o kung ano-ano.
Hindi ko naman inakalang sarili mo pala yung binibenta mo eh. Bakit? Well, tingnan mo naman. Nakatira ako sa maayos na bahay. Kita mo yung mga gamit ko? May malaking TV, the aircon ng kwarto, may ref, kumpleto sa mga gamit. Nakakain ng masarap. Nabibili ko ang gusto ko. Nagagawa ko ang lahat. Ang kailangan ko lang, galingan sa pangaakit. At sa kama. Kinaya mo yun? Oo, kasi kailangan. Katawan ng puhunan ko, Charis. Kung hindi ko to gagawin, hindi ko mabibigyan ng mga gamot ang mama ko dahil sa sakit sa puso niya. Hindi ko mapag-aaral ang 3 kong kapatid. Yung isa college na. Hindi ko mapapaayos yung bahay namin sa probinsya. Pero may iba pa namang paraan eh. Meron nga. Pero ang tanong, mabilis ba? Nagkandakuba-kuba na ako sa 3 trabaho pero hindi ko kikitain ang perang kinikita ko sa trabahong to. Easy money kung tawagin nila. So, paano ka nakakakuha ng mga, customer? Well, meron kaming club. Doon pumupunta yung mga customer namin. Pero high-end yun ah. Puro mayayaman ang pumupunta doon. Mga businessman, sobrang yaman, mga binata na walang magawa sa pera, mga may asawa na pero gustong tumikim ng iba, mga ganun. At yung mga matatandang mayaman. Yang si Richie, madalas na pumupunta sa akin yan. Para lang sa... Sa sex, ano pa ba? Magkano kinikita mo dyan? 10,000. Oh. Isang gabi lang yun ah. Pero, syempre, dedepende mo yun sa kausap mo. Kapag ubod ng yaman, tataasan mo. Pero hindi lang naman sa kama kami napupunta. May iba, dinadala ako sa business trip nila. Pang display sa mga kaibigan nila, ganun. Pero madalas, one night stand lang. Ano, okay ka lang ba? Hindi. Nagulat lang ako sa mga narinig ko sa'yo. Kasi hindi ko akalain na ganito pala yung trabaho mo. Teka, ito ba yung inaalok mo sa akin? Oo. Maganda ka naman. Ayusan lang kita at pagsuotin ng sexy na damit. Pwedeng-pwede ka na. Maraming lalapit sa'yo for sure. Teka. Ayoko. Hindi ko kaya yung ganyang trabaho, no? Tsaka, kahit mahirap lang ako, hindi ko kayang ibenta ang katawan ko. Okay. Wala namang pilitan dito eh. Basta, pinakita ko sa'yo kung ano yung mga nakukuha ko. Ipipikit mo lang yung mata mo. Pagkadilat mo, instant 10,000 agad. O ano? Diba? Yung isang buwan sahod mo, makukuha mo lang na isang gabi. Hindi, Venus. Oo, kailangan ko ng pera, pero hindi ko pa rin kailangan gawin yan. Sige, ikaw ang bahala. Desisyon mo yan eh. Inalok lang kita ng trabaho. Depende na sa'yo kung tatanggapin mo o hindi. Oo, sige. Aaminin ko. Nasisilaw ako sa pera. Hati ang utak ko sa sinasabing trabaho ni Venus sa akin. Kung totoo man na sinasabi niyang halaga na pwede kong kitain, siguradong ilang buwan lang, mababayaran ko na lahat ng utang namin. Buong tuition fee na rin ang mababayaran ko para sa mga kapatid ko. Hindi na ako mahihirapan na bilhan ng mga gamot si Mama. Giginhawa na rin sa wakas ang buhay namin. Pero naisip ko, paano naman ang dignidad ko? Paano ang pagiging babae ko? Oo, kailangan na kailangan ko ng pera. Pero itong dignidad ko na lang ang meron ako. Ang pinaka-iniingatan ko sa lahat. Ilang araw ko muna bago pinag-isipan ang lahat. Pero sa bandang huli, mas pinili ko ang dignidad at puri ko. Pinili kong kumita ng pera sa malinis na paraan. Naisip ko kasi, paano kapag nalaman to ni na Mama? Paano kung malaman niya na yung mga perang inaakyat ko sa bahay galing pala sa marumi? Alam ko na sobrang madidismaya yung mga magulang ko sa akin. Dahil yung anak na pinalaki at minahal nila, naging ganong klaseng tao. Pero kung kailan desidido na akong hindi tanggapin ang trabahong inalok sa akin ni Venus, saka naman may malaking problemang dumating. Inatake sa puso si Mama kaya
kinailangan namin siyang dalhin sa ospital. Kaya ang ibig sabihin nun, panibagong utang na naman ang nangyari. Mabuti na nga lang at mabait ang pinagkautangan ko dahil kahit hindi pa man ako nakakapangalahati sa pagbabayad sa inutang ko noon, nagkaroon na naman ako ng bagong utang. Halos mabaliw ako ng gabing yon. Maliban sa sobrang nag-aalala ko kay mama, iniisip ko rin kung anong klaseng diskarte pa ang pwede kong gawin para makapagbayad ako. Wala na lang tuloy ako nagawa kundi iyakan ang problema ko. Pero sabi ko, hindi ako pwedeng umiyak na lang sa isang tabi. Kailangan may gawin ako dahil kung hindi, pare-parehas kami ng pamilya ko. Nalulubog ng sobra. Nadarating sa puntong hindi na kami makakaahon pa. Nasa biyahe na si Richie. Siguro nga after 1 hour, nandito na siya. May mga binili na pala ako para sa'yo. Oh, ito. Shampoo, tsaka conditioner. Sobrang mabango yan. Siyempre, sabon, moisturizer, lotion, tsaka pang-shave. Bakit? Pang-shave? Anong gagawin ko dyan? Eh di malamang mag-shave ka. Nang alin? Ay nako, alam mo na kung saan. Alam mo namang hindi mo aalisin yan. Ayaw nila ng ganong itsura. Gusto nila yung malinis. Sobrang linis. Seryoso? Hindi ako marunong. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita. Tsaka may binila rin pala kung pwede mong suotin. Oh, ayan. Ito? Susuotin ko to? Seryoso ka ba? Ba't naman ganito yung itsura nito? Parang sinulid na lang to eh. Loka-loka. Sexy yung ganyan. Alam mo, hindi ka lang dapat magaling. Dapat mabango at may paandar ka na ganito. Mas malaking tip ang makukuha mo. Basta, suotin mo yan. Black ang gusto ni Richie. Kaya ganyang kulay ang binili ko. Tuturuan kita kung paano suotin yan. Hoy. Oh, wag ka nang umiyak. Diba? Sinabi ko naman sa'yo, iiyak mo na lahat. Dahil kapag nandito na tayo, wala nang atrasan. Ilang beses kitang tinanong kung kaya mo ba. Ang sabi mo, oo. Kaya tibayan mo ang loob mo. Okay. Okay. O sige na. Maligo ka na. May 1 oras ka na lang para maghanda. Go! Alam mo, para sa isang first-timer, magaling ka ha. Nag-enjoy ako. Nung sinabi ni Venus na virgin ka pa, akala ko, medyo maboboard ako pero hindi naman pala. May mga tinuro lang sa akin si Venus. Talaga? Buti naman. Magaling yung teacher mo. So, sadali O ito. Bayad ko. Sige, ito na rin Ito naman yung tip ko sa'yo. Hi. Oh, Venus! Sakto. Second round. Kasama ka? Sorry, day off ko ngayon. Tsaka, ngayon ang first day ni Charisse. Ayoko naman siyang agawan, no? Sa bagay. Pero sana next time. Alam mo na, tayong 3 naman. Well, mapag-uusapan naman yan. Nakwento nga sa akin nito ni Charisse na may tinuro ka daw sa kanya. Kaya naman pala, parang pamilyar sa akin yung ginagawa niya eh. Siyempre naman, ayokong nabobore ka eh. The best teacher ka talaga. Alam mo, sa totoo niya, namimiss kita. Next time. Sabi mo yan ha. O siya, aalis na ako. Charisse, nice to meet you ha. Uulitin ulit, ha? Bye! Ano? Nabayaran ka na ba?
Ihahanda ko na yung bathtub mo para makaligo ka na. Tsaka para ma-relax ang katawan mo. Magpapa-room service na rin ako. Binayaran na ni Richie yung overnight stay natin dito. Nagbigay din siya ng pagkain para mamayang gabi. Makakapagpahinga ka ng maayos. Tapos, Charis. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Kasi yan din yung naramdaman ko dati nung una eh. Pero sabi mo nga, kailangan mo ng pera. Kailangan natin ng pera. Sa umpisa lang yan, ha? Masasanay ka rin. Dapat mong sanayin ang sarili mo kung gusto mong magkaroon ng malaking pera. Okay? Hinayaan ko muna ang sarili kong iiyak lahat ng nararamdaman ko. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Pakiramdam ko, sobrang dumi ko. Ni minsan sa buhay ko, hindi ko naisip na magagawa kong ibenta yung katawan ko kapalit ng pera. Ito pala yung sinasabi nilang kapit sa patalim. Huwag lang mamatay ng dilat ang mga mata. Pagkatapos ng araw na yon, naging sunod-sunod na ang mga nangyari. Tinulungan ako ni Venus para magkaroon ng mga customer. May iba na sex lang talaga yung gusto. May iba rin naman na papanoorin lang nila ako habang sinusunod ko yung mga gusto nilang ipagawa. May mga customer akong binata, may asawa, biyudo, o kahit matanda pa. Basta ang number 1 rule, mayaman, para malaking pera ang ibibigay. Sa loob ng 3 taon, nasanay ako sa ganung buhay. Sa tuwing nagtatanong si mama kung ano yung trabaho ko, kung ano-ano na lang ang sinasabi ko. Nang dahil sa trabaho na meron ako, nabayaran ko lahat ng mga utang namin. Nakakabili ako ng mga gamot ni mama, napag-aaral ko ng mabuti yung mga kapatid ko. Sa madaling salita, guminhawa ang buhay namin sa paraang kahit kailan ayokong malaman ng pamilya ko. Surprise! Wow, ate! Ang laki ng pinagbago ng bahay natin ah. Mas naging sosyal tignan. Naman syempre, ako pa. Wow. Bagong lahat ng gamit natin. Ay, oo naman. Pinabenta ko na kasi yung mga luma. Mula bubong hanggang sahig, pinarenovate ko na. O ano, kayo ma, nagustuhan niyo po ba? Oo naman. Ang ganda-ganda nito, anak. Ate, kailan tayo lilipat dito? Ay nako, next week. Kasi may mga aayusin pa. Saka, alam niyo na ito, may pintura pa nga eh. Tsaka hindi yun maganda sa kalagayan ni mama. Kausapin mo na si Russell na ayusin na yung mga gamit nyo. Ayoko na ngayon tayo lilipat, tapos ngayon pa lang kayo mag-aayos. Ay naku. Oo ate, okay na po yun sila Kuya Russell. Oo nga pala ate, yung hinihingi kong pera, yung panggastos ko sana sa thesis ko. O siya, sige, mamaya. Ipaalala mo ulit sa akin ha. Alam mo naman ako, makakalimutin na. So, ibibigay ko na rin pala sa'yo yung pang tuition fee nung 2. Tapos ikaw na rin yung magbayad ha. May out of town lang ako ngayong Thursday. Sunday na po yung uwi ko ha. Teka, saan naman ang punta mo? May trabaho po. May pupuntahan po kaming supplier ni Venus. Naku, alam mo ha, ilang taon na kayo dyan sa negosyo niyong magkaibigan pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita kung ano ang mga produktong binibenta ninyo. Malilito lang kayo, ma. Ay, nagtataka lang kasi ako kung ano-ano ang mga pinagkakaabalahan mo. Bigla ka nagkaroon ng pera eh. Nagawa mo ang lahat ng to ng mag-isa. Masipag po kasi si ate, kaya ganun. Na sana kapag nakapagtapos ka na gagayahin mo. Para magawa mo rin kung anong nagagawa niya ngayon. Hindi nyo dapat sinasayang ang pagtatyaga ng ate nyo, ha? Para na mapagtapos kayo.
talaga to si mama, oh. Naninermon na naman. Lalabas na nga lang muna ako. Ma, sigurado ba kayong nagustuhan niyo yung bagong ayos ng bahay? Kasi kung hindi po, papalitan ko na lang. Sige ho. Ano ka ba naman? Ayos na ayos to sa akin, ano? Ay, anak, maraming salamat, ha? Nako, kung hindi dahil sa iyo, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Naku ma, wag na ho kayong magpasalamat. Kulang pa nga po to sa lahat ng mga paghihirap niyo sa amin eh. Saka ma, ito, kita niyo ba? Binilan ko kayo ng malaking TV. May cable na ho yan, kaya kahit anong gusto niyong panoorin, pwedeng-pwede na. At saka, ayun, tingnan niyo yung binili kong kama para sa inyo man. Ako, ang lambot nun. Sobrang lambot kasi gustong kong komportable kayo kapag nagpapahinga kayo. Tapos itong wheelchair na to, nako, papalitan natin to ng bago at mas maganda pa. Ay, naku anak, hindi naman na kailangan. Okay na ako sa ganito. Ay naku ma, hindi pwede. Kailangan lahat ng gamit natin bago. Sayang nga lang po ma, wala na si Papa eh. O edi sana mas masaya tayo ngayon. Alam mo, nasan man ang papa mo ngayon, alam kong natutuwa rin siya sa kung ano man ang meron tayo ngayon. Hindi man natin siya kasama, nakikita naman niya ang lahat. Lalo na ang paghihirap mo para sa amin, anak. Ay, oo nga pala ma, baka sa susunod na taon nagbabalak na akong mag-enroll sa college. Talaga, anak? Opo ma. Total naman, ilang buwan na lang gagraduate na si Elmar. O edi siguradong maghahanap na agad ng trabaho yan. May makatuwang na ako sa pagkapaaral ni na Russell. Tig-isa kami. Kayang-kaya naman po yun ma. Saka malaki-laki na po yung naipon ko. Ay, paano pala ang negosyo niyo ni Venus niyan? Sasabay mo ba sa pag-aaral mo? Baka po. Hindi kaya baka masyado ka namang mapagod niyan. Di ma, kaya ko yan. Ako pa. Alam mo, sobra ako natutuwa sa iyo, anak. Kahit na may pera ka na ngayon hindi mo pa rin nakakalimutan na makapagtapos ng pag-aaral. Maganda yan, ha? Galingan mo, ha? Oras naman para sarili mo na ang isipin mo. Pagkatapos kong tulungan ang pamilya ko, naisip ko naman na sarili ko naman ang iintindihin ko. Ibig sabihin, hindi pa rin ako pwedeng tumigil sa trabaho ko. Pero nangako naman ako na kapag nakapag-ipon na ako ng sapat na pera, ititigil ko na ang lahat. Itutuwid ko ang buhay ko. Dahil nagawa ko lang naman to para sa pamilya ko. Hanggang isang araw, bigla ko na lang napansin na parang may kakaiba ako nararamdaman sa katawan ko. Parati na lang kasi akong pagod at iritable. May mga customer tuloy ako na susungitan. Medyo kinabahan ako. Dahil sa trabaho na meron ako, parang hindi naman yata maiiwasang maranasan ko ang ganitong problema. Chase! Buntis ka? Paano to nangyari? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Loka-loka ka? Paano hindi mo alam? Ilang beses kitang sinabihan, di ba? Proteksyon! Hindi lang para sa sakit yun. Para maiwasan mo to. Sino sa tingin mong ama niyan? Ewan ko. Hindi ko rin alam. Hindi mo alam? Hindi. Hindi mo man lang ginamit ang utak mo, ha? Diyos ko naman, Charis. Ano na gagawin mo niyan? Paano ka aamin sa mama mo, ha? Hindi ko alam, Venus. Hindi ko alam. Natatakot na nga ako. Ano ba? Paano ko pa sasabihin to kay mama? Kailangan ko munang isipin kung sinong ama nito. Good luck kung gagawin niya yan. Mismo mga girlfriend o asawa nila, niloloko nila. Papanagutan ka pa? Wala sa bokabularyo ng mga lalaking yun ang responsibilidad. Pero kailangan kong subukan. Hindi pwedeng wala akong ipakilala nga man ng anak ko kay mama. Alam mo, kung ako sa'yo, wag mo na lang sayangin ang oras mo. Dahil ako na ang nagsasabi sa'yo, wala kang mapapala. Dumiretso ka na kay Tita Olivia. Punta mo na siya. Venus, hindi ako maiintindihan ni mama. Alam mo naman wala siyang alam sa ginagawa ko, di ba? Pwes,
Oras na para malaman niya. Hindi mo yan matatago sa pamilya mo. Lalaki at lalaki ang tiyan mo. Ano yun? Para kang nakalunok ng pakwan? Yan na nga kasi ang sinasabi ko sa'yo eh. Mag-iingat, di ba? Hindi ka nag-iisip eh. Wala ka nang magagawa kundi harapin yan. Charis, anak. Oma, ba't gising pa po kayo? Hindi kasi ako makatulog eh. Ikaw, bakit gising ka pa? Ako rin po, hindi rin po ako makatulog eh. Alam mo, kami mga nanay, malakas ang pakiramdam namin. Nalalaman namin kung meron bang problema ang mga anak namin. At ngayon, ramdam na ramdam kong may problema ka. Anak, ano ba yun? Sige na, sabihin mo na sa akin. Hindi mas, susunod na lang po. Sige po. Ay naku, ngayon mo na sabihin. Makikinig naman ako. Charis, anak. Sige na. Ano bang problema? Buong araw ka nakatingin sa akin sa malayo. Na para bang may gusto kang sabihin pero hindi mo naman ginagawa. Hinihintay lang kitang kausapin ako. Ma, may kailangan po kasi kayong malaman eh. Tungkol saan, anak? Ma, kasi ano eh. Buntis ako, ma. Ano? Teka, buntis? Paano ka mabubuntis eh? Wala ka namang nobyo, hindi ba? Sinong ama ng dinadala mo? Ha? Sino? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Bakit hindi mo alam, anak? Charis, ano bang nangyayari sa'yo? Alam kong may hindi ka pa sinasabi sa akin. Ano ba yon? Ma, gusto kong malaman yun na kaya ko po ito nagawa kasi gusto ko lang na mapabuti yung buhay nating lahat. Wala kasi akong ibang choice kundi gawin to eh. Kasi kung hindi, sa dami ng pinagkakautangan natin, baka sa kalsada na tayo tumira. Kaya ayun ma, napasubo akong gawin to. Napasubong gawin ng alin? Sabihin mo na kasi. Yung negosyo na sinabi ko sa inyo, hindi po talaga mga gamit yung binibenta ko. Sarili ko po. Sarili ko po yung binibenta ko. Teka lang ha, naguguluhan ako. Sarili mo? Ginagamit ko po yung katawan ko para kumita ng pera. Nagpapagamit kong kani-kaninong lalaki para may panggastos tayo. Nak naman. Maintindihin niyo naman sana ako. Kasi ginawa ko naman to para sa pamilya natin eh. Ginawa ko po to para... Gusto mong intindihin kita? Ha? Kasi kami ang dahilan kung bakit pumapayag ka magpagamit kung kani-kanino? Ha? Charis, mas gugustuhin ko na lang na magdikdik ng asin para may maulam o tumira sa kalsada kaysa naman gawin mo yan sa sarili mo. Ay, hindi ko to gagawin sa sarili ko. Sa tingin niyo ba? Mapapayaran natin lahat ng utang natin? Mapapagtapos ba natin si Elmar sa pag-aaral? Makakapag-aral ba si Russell? May mapampagamot ba ako sa inyo? Mawala! Tiniis ko lahat kasi pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong magtiis sa kakarampot na sahod na kinikita ko kada buwan. Pagod na akong makita kayo nahihirapan, ma. Huwag mong idahilan sa akin yan, ha? Noong mga panahon na nahihirapan tayo, nagreklamo ba ako sa'yo? Hindi! May narinig ka bang reklamo sa aming lahat? Inobliga ba kita maghanap ng trabaho sa labas na may malaking kita? Ha? Ano sinasabi ko sa'yo? Ano ang parati ko sinasabi sa'yo? Di ba sabi ko, hindi na baling maliit ang kita, basta marangal. Ma naman. Ma, mas kailangan ko naman ng pag-intindi nyo ngayon. Buntis ako eh. Wala akong pakialam kahit buntis ka.
Sarili mong kagagawan yan, Charis. Pinasok mo mundo na yan, kaya panindigan mo yan. Ma, Hindi ko ipagpapasalamat ang mga nagawa mo para sa amin. ma, please naman, ma. Hindi ko lubos maisip na yung mga tinatamasa namin ng mga kapatid mo ngayon galing sa maruming paraan. Nakakahiya ka! Mag-isa mong harapin ang ginawa mong yan. Hindi kita tutulungan. Uuwi kami ng mga kapatid mo sa probinsya. Maiwan kang mag-isa rito. At lahat ng mga binili mong gamit na yan, galing sa maruming pera, sayong-sayo na yan! Halos gumuho ang mundo ko sa mga salitang narinig ko kay Mama. Kahit papaano, umaasa ako na maiintindihan niya ako. Sasabihin niya na kahit ano pang mangyari, mahal na mahal niya ako. Pero kabaligtaran ang nangyari. Inaasahan ko naman na ganun yung magiging reaksyon niya, pero masakit pala kapag nasa mismong nangyayari na. Kinabukasan, umalis si na Mama at umuwi sa probinsya. Kahit anong pigil at pagmamakaawa ko na wag nila akong iwan, wala akong nagawa sa huli. Yung buhay na ilang taon kong pinaghirapan, ako lang palang mag-isang titira. Ang buhay na pinilit kong ibigay, nauwi rin pala sa wala. Dear IFM. Dear IFM. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.